Sige po, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatang ko pong change how you see it. Sige nga po, ikopyahin nyo po yan sa comment section. Ilagay nyo po, change how you see it. Maybe you can put your name on it. Let's say for example, Stephen, change how you see it. Or Christine, change how you see it in the comment section. That's the message that God has for us today. And we are going to talk about perspective. And probably you heard a lot of preachings about perspective. But I assure you that this particular message is going to really broaden your perspective about perspective. Are you ready for the word? Okay, Ephesians chapter 2 verse 10. Okay? Ephesians 2 verse 10. While you are turning, please continue sharing or tagging your friends and family. We're just starting po sa word. So kung kayo po'y kakarating pa lamang, we welcome you. You haven't missed a lot yet, but here we are. We are ready for the word. Ephesians 2 verse 10. Sabi po dito, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Basahin po natin ulit. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. May question po ako bago tayo makapagpatuloy. As I've said, ang ating pong pag-uusapan is change how you see it. Ang tanong ko po sa inyo, sa palagay po ba ninyo, kailangan ng mundo ng pagbabago? Amen? Yung mundo po bang ginagalawan o tinitirhan natin, sa palagay po ninyo ay nangangailangan ng pagbabago? Kapag nakakakita po kayo ng mga taong nagugutom, pag may mga nakikita tayong mga taong namamatay o pinapatay ang kanilang mga sarili, kapag nababalitaan at nasasaksihan natin ang korupsyon, sa palagay nyo ho ba kailangan ng mundo ng pagbabago? I believe we all desire for change. In fact, most people desire to see change in our world. In fact, even those who kill wanted to see change. Kaya sila pumapatay, sometimes it's because they want to see change. Even those who are involved in wars o sa mga gera is probably involved in a war because they want to see change. So most people desire to see change in their world or in their life. At nakakamanghang malaman na kung meron man tayo mga gustong pagbabago sa mundong ginagalawan natin, hindi po ito nangangailangan ng unggoy o ng kabayo. Kailangan lang tayo ang mag-desire na magkaroon ng pagbabago. Hindi naman siguro natin na-imagine na yung mga unggoy ang magpoprotesta sa Department of Labor and Employment. Hindi naman natin siguro ini-expect na yung mga dolphin na magpapakain sa mga nagugutom. No? Tayo mismong mga tao na anak ng Panginoon, I believe ang gagamitin niya para magkaroon ng pagbabago ang mundong ating ginagalawan. Nakakatuwa pong isipin, ang sabi po ng survey, 60% daw po ng mga young people, they care about the world or they care about the change that we need in this world. So ibig sabihin kung 60% of young people care about the world that we live in, that makes me happy. Ibig sabihin kasi, ang future ng isang bansa, ang future ng isang organization o ng isang pamilya ay bright, maganda. Kung ang mga taong nakatira o nabubuhay sa kasalukuyan ay may malasakit sa mundong kanyang ginagalawan. Di ba po yan naman ang dahilan kung bakit tayo nagpe-pray in the first place? No, nagpe-pray tayo hindi lang para i-manipulate ang Panginoon sa kanyang kalooban, pero naniniwala ko many of us are praying to the Lord because we long to change our world. We long to change our home. We long to change our future. Na kung bibigyan lang tayo ng pagkakataon na makapagsimulang ulit, I'm sure marami ho sa atin ang magsisimulang ulit para maiayos po natin ang ating buhay at makapagsimula from scratch. Taas kamay nga po, raise hand emoji sa lahat ng kung bibigyan lang kayo ng Diyos ng pagkakataon na makapagsimula uli, babaguhin nyo at aayusin nyo ang maraming pagkakataon o sirkumstansya sa inyong buhay. Maaring sinasabi ninyo, hindi ko gusto yung mundong ginagalawan ko, hindi ko gusto yung bahay na tinitirhan ko, hindi ko gusto yung mga magulang na binigay sa akin, hindi ko gusto yung karir na tinatahak ko, hindi ko gusto yung bansang tinitirhan ko. I don't like the world I see. And many of us, because we don't like the world that we see, we don't like the house that we see, we don't like the family that we go home to, we are praying for the new one. We are praying for a new job. We are praying for a new family, unfortunately. We are praying for a new home, a new church for that matter. Alam nyo, hindi kayo nag-iisa sapagkat, alam nyo, because of the wickedness ng mga tao back in the day, nung panahon po ni Noah, even the Lord, ang sabi ng scripture sa Genesis chapter 6, regretted, pinagsisihan ng Panginoon in essence, o pinanghinayangan ng Panginoon na nilikha niya ang tao because of how wicked the people were nung unang panahon.
At dahil dito, alam naman po natin ang storya dahil ang Diyos ay hindi nalugod sa paraan ng pamumuhay ng mga taong nandoon nung unang panahon. Nagpadala ho siya ng matinding baha. Amen? At sabi ng scripture, yung kanyang pamilya lamang at ilang pares ng mga hayop ang natira pagkatapos nito. Imagine niyo to. May mga taong nabubuhay na noon, may kultura na, may lengguwahe na, pero just because God regretted that He created man and He saw how wicked the world was, abay ginunaw ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha na para bagang nagsimulang uli. Napansin niyo na ba? Parang nagkaroon ng fresh start. Parang mayroong bagong mundo. A new opportunity to make things right. Di ba ganyan tayo? Kung meron lang pagkakataon, Lord, lipulin mo lahat, magkaroon ng matinding baha, o kaya naman, ma-dissolve na itong kumpanya, o kaya mamatay na itong mga tao sa paligid ko, kaya yung mga masasamang tao sa mundo, lipulin nyo na po. Puro mababait na lang pong katulad ko ang matira. O sana all, tingin niya sa sarili niya mabait. Di ba? Parang katulad ni Noah, this is a new opportunity to make things right. If these people have been a source of frustration because of their wickedness sa harapan ng ating Panginoon, nung nilipol silang lahat ng ating Panginoon, hindi ho ba bagong simula na? Nagkaroon sila ng bagong mundo na wala na yung mga taong wicked, ang natira na lang ay yung tapat na pamilya ni Noah at yung mga hayop na pinili ng Diyos na matitira. Pero kung babasahin po ninyo ang Bible, after the flood, pagkatapos ng baha, kung saan nagkaroon sila ng bagong simula, ano po ba ang susunod na nangyari? Okay? Kung alam po ninyo ang Bible ninyo, after the flood, ang susunod na nangyari, naglasing si Noah. Imagine ninyo, no? Nagkaroon siya ng bagong mundo, pero ang unang-unang ginawa nila, in essence, isa sa mga unang ginawa nila after the flood, naglasing si Noah. And this scandal, hindi ko nasasabihin sa inyo, just read the Bible, nagkaroon ng scandal between Noah and his family, at tong scandal na to ang nag-divide sa kanilang buong pamilya. Now imagine niyo to, nagkaroon sila ng bagong simula, pero dala-dala pa rin nila yung kanilang lumang attitude. Dala-dala pa rin nila yung kanyang lumang habits. Ibig sabihin, kahit pala baguhin ko yung mundo ko, kung hindi magbabago ako, hindi pa rin mababago ang mundong ginagalawan ko, kahit magbago pa siya. Kahit may fresh start, kung dala ko pa rin yung old habits, my world will not change. Kahit magbago ng taon, kung hindi magbabago ugali ko, ay hindi magkakaroon ng pagbabago ang mundong ginagalawan ko. Ibig sabihin, lahat may desire sa pagbabago. Pero kailangan muna nating baguhin yung ating sarili. We need to change our world first. We need to change our attitudes first. No? Our characters first. Amen? And because of that, God will show Himself to you. Right where you are. Magugulat ka that even though hindi magbago yung mundo, as long as ipinakita ng Panginoon ang kanyang sarili sa iyo, ay magkakaroon po ng tunay na pagbabago ang ating mundo. Amen? Lagay nyo nga po sa comment section, parang pakiramdam ko ako topic today. Amen? Imagine niyo si Noah, nagkaroon siya ng bagong simula. Nagkaroon ng kanyang pamilya ng bagong simula, pero isa sa mga pinakaunang ginawa nila ay nagkamali sila sa harapan ng ating Panginoon. At maaaring sinasabi nyo, Pastor, yung sinasabi mo na yan na magbago ako para magbago ang mundo ko, hindi mo alam ang mundong ginagalawan ko. Pastor, hindi mo alam what's happening in my world or in the other side of this world. Sa totoo lang, Pastor, hindi mo alam na napakahirap pong umuwi sa isang bahay na magulo, tumira sa isang pamilya na hindi magkasundo-sundo, magpatuloy na magtrabaho habang wala kang financial provision, magpatuloy na mabuhay hanggat alam mong meron kang nilalaban ng sakit or anything. Sa totoo lang, Pastor, kung titignan ko yung mundong ginagalawan ko, hindi ko po gusto yung nakikita ko. Parang gusto ko pong magpalit ng view. Parang gusto kong makitang magkaroon ng change yung nakikita kong bagay sa aking kapaligiran. Kung pwede lang, baguhin ko yung pamilya ko, asawa ko, mga anak ko, baguhin ko yung trabaho ko, baguhin ko yung career ko. I want to change my view. I want to change what I see. At totoo po yan because ang view o ang perspective, ang nakikita natin is really affecting our, sabihin na natin, performance, the way we see life, the way we decide, the way we action, o yung mga action natin, it affects our life because view is everything. Amen? Everybody say view is everything. Bakit view is everything? 'Di ba? Kasi pansinin ninyo, no? Ang mga tao nagpapakamatay, okay, na makabili ng bahay na may magandang view, no? Magpapakamatay na magtayo ng isang restaurant na may isang view o pumila sa isang restaurant na may magandang view because view is everything. Okay? Lagay nyo nga po sa comment section, for example, ano yung mga famous tourist attraction na meron sa area ninyo? For example, if you are living in Egypt, most probably ang tourist spot na makikita mong view dyan ay yung pyramid. Okay? The Great Pyramid. O kung nasa China ka, for example, the Great Wall of China, let me know in the comment section, ano itong mga bagay na ito
na famous tourist location in your area na lagi mong nakikita. Because what you see is everything. View is everything. As I've said, people are dying na pumila, bumili, makipaghabulan, no? Para lang mahabol yung magandang view sa Tagaytay o magandang view sa may Baguio o magandang view to wherever you are in the part of the world. That we are dying for it because pakiramdam natin maganda yung view na yon. Kasi pakiramdam ko, Pastor, ang liit ng bahay ko, ang init pa. Because that's what I see. Lagi na lang kaming walang pera. Yan yung lagi ko nakikita. Lagi na lang ako minamaliit. Lagi na lang akong late. Lagi na lang ako huli. Lagi ako napag-iiwanan. Lagi na lang akong talo. And I don't like what I see. Amen? What are those things that you wanted to see? For example, si Ramil, sa kanila yung mga Red Sun. Okay, kay Kyle sa Mount Pulag. O si Melly J, Mountains. Or Vitalis. Or Tokyo Tower. Or anumang bagay na yan, no, that you are seeing is affecting your perspective. So hinahabol mo kung merong magandang perspective. And unfortunately sa buhay natin parang ganun din. Pag nakikita natin yung iba, na pakiramdam natin meron silang mas magandang view, mas maganda yung buhay nila, mas angat yung kanilang buhay, hindi compare sa bahay namin, ang liit-liit na nga, ang init pa, this is what I see, I don't like what I see, I don't like what I feel insignificant, I feel like I am faceless. So ayoko na sa mundo. Gusto ko yung mundo nyo. Gusto ko yung view dyan. Gusto ko yung buhay ninyo dyan. Ayoko na dito sa buhay ko. Kaya iba, magpapakasal na nga lang ako para makaalis na ako dito sa impyernong buhay na ito. Gusto ko na maging independent. No, bubukod na ako sa mga magulang ko kasi hindi ko gusto yung nakikita ko sa aking pamilya. Na parang bagang pag sumisilip ka sa bintana ng ibang tao, pag tumitingin ka sa post ng ibang tao, pag tinitignan mo ang buhay ng ibang tao, tinitignan mo yung mga kapitbahay, kaklase mo, nakikita mo yung mga post nila, parang pakiramdam mo, yun yung view na gusto mo. Yun yung gusto mong laging nakikita. Yun yung gusto mong laging nararanasan sa iyong buhay. Bago na naman sapatos nila, napunta na naman sila sa ibang bansa, yung damit niya bago na naman. Pero let me tell you this, not everything that you see in that window is beneficial for you. Not everything that you see in that window is honest. Hindi lahat ng nakikita mo sa buhay ng iba, totoo. Hindi lahat ng nakikita mo sa post ng iba ay totoo. At kung isasalig mo dyan sa nakikita mo sa iba, yung pagpapalit ng nakikita mo sa iyong sariling buhay, baka magkaroon ka ng matinding problema. Kasi let me tell you this, I've lived in this world long enough para pumapatunayan na kung chaotic ang iyong mundo, chaotic din marahil yung kanilang mundo. Na imbis na, ang suggestion ko sa iyo, imbis na baguhin mo yung nakikita mo, baguhin mo na lang kung paano mo siya tinitignan. So what we want usually is to change what we see, but we don't want to change how we see it. Yun ang dapat eh. Hindi mo lang dinidesire, mabago yung nakikita ko. Kundi kung hindi man mabago, Lord, baguhin mo kung paano ko siya tinitignan. Anong tingin ko sa mga view na ito? Now imagine mo, for example, sa may Tagaytay, yung Taal Volcano. Maaaring kung nakatira ka sa Nasugbu, nakatira ka sa Taal, nakatira ka sa Tagaytay, baka yung view na yan nilalagpas-lagpasan mo na lang. Samantalang yung mga nasa Visayas, Mindanao, maaaring excited sila na makita yung view na yan. So di ba minsan tayo nagpapalitan na, ayoko na, sawa na tayo because minsan naging familiar tayo kaya hindi na natin minsan ma-appreciate. And familiarity is the thief of gratitude. Kailangan mong ma-realize mga kapatid na hindi lahat ng perspective nakikita mo. Hindi porket nag-post sila ng maganda buhay nila. Hindi porket nag-post sila ng naka-holding hands, maganda at nagmamahalan sila. Amen? Ang gusto talaga natin, naniniwala kong gusto ng Panginoon, tayo ay maging grateful at magkaroon ng kapayapaan sa ating mga puso. That regardless of the world that we are living in, ano man yung nakikita natin sa mundo natin, ang ating kinukonsider lagi, Lord, maraming pong salamat. Kung ito yung mundong pinaglagyan niyo po sa akin, hindi ko na i-desire na baguhin mo. Ang i-desire ko na lang baguhin mo yung pagtingin ko. At magugulat ka, pagka binago mo yung paraan ng pagtingin mo sa mundong ginagalawan mo, magbabago mundo mo. Susunod yun. Magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng gratitude. Hindi yung, aalis na ako sa bahay na to. Bakit? Gusto ko makaranas ng kapayapaan. Gusto ko na mag-deactivate ng Facebook ko para makahanap ako ng kapayapaan. Ibig mo sabihin, hindi talaga pwedeng may peace kahit may conflict? Hindi talaga pwedeng magkaroon ka ng kapayapaan kahit may kaguluhan sa kapaligiran? No. By definition, peace is not the absence of conflict. Peace is the presence of God. So, hindi porket may conflict, wala na dapat ang kapayapaan. Ang tunay na definition ng peace, nangyayari ho siya, ang tunay na kapayapaan, hindi kapag walang gulo, kundi kapag nandyan ang presensya ng Panginoon. May bagyo man, basta nandyan ang Panginoon. Amen? Kasi kung tayo nakadirelay lang tayo sa mga nakikita natin, nakita mo kasi ang ganda ng bahay nila. No, hindi ako nagsasour graping, no?
Pero posibleng totoo ito eh. Na posibleng naiinggit ka kasi nakita mo ang ganda ng bahay nila. Pero hindi mo nakikita na posibleng yung parents nila nag-aaway. Naiinggit ka kasi bago sapatos. Baka hindi mo nakita, baka pinangutang lang din naman. Okay? Nakita mo bago cellphone niya, iPhone 17 Pro Max. Tama, wala pang 17, meron na siya. Pero hindi mo nakikita na may cellphone siya, pero hindi sila nag-uusap ng parents nila. Nakita mo, kinilig. Pero hindi porket may kilig, may pag-ibig. Di ba? Kasi kahit na naiihi, kinikilig din eh. So, hindi mo pwede i-consider na lagi ganun. Kailangan ma-realize natin, ano ba ang gusto ng Lord na mangyari dito sa mundong ginagalawan ko? Ano magiging papel ko? Yun ang magandang tanong eh. Lord, kung hindi mo gustong baguhin ko pa ang takbo at ang mundong ginagalawan ko, ano ang pwede kong magawa? Ano yung assignment mo sa akin? Kasi tulad ng text na binasa natin, balik mo Ephesians chapter 2. Di ba ang sabi ng Ephesians chapter 2, dahil ikaw ay handiwork ni Lord, created in Christ Jesus, ano daw ang purpose? To do good works. No? Hindi ka create ng Lord para maging display, para maging mannequin. You are the salt of this world. You are the light of this world. At dahil tayo ay nilikha ng Panginoon, handiwork ka, specialty ka ng ating Panginoon, binigyan ka niya ng good works as an assignment. Kasi ang sabi ng Scripture, no, which God has prepared in advance for us to do. Hindi ka pa nag-i-exist, yung purpose mo, meron na eh. So, ibig sabihin, may assignment ang Diyos para sa atin, and that is to do good in the world that we are living in. Ulitin ko, ang Diyos may assignment po sa bawat isa sa atin, and what is that? To do good in the world that we are in. Kasi ang world mo, ang mundo mo, punong-puno ng kalituhan, chaos, chaotic, punong-puno ng takot, punong-puno ng shame, ng anxiety. Unfortunately, many of our world, halimbawa, perspective natin, madalas ang perspective natin is limited sa mga nakikita mo lang sa screen sa cellphone mo. So dahil hindi ka naman nakarating doon, di mo naman napuntahan, kung ano yung nakita mo minsan sa screen, yun na yung pinaniwalaan mo. Kinainggitan mo, yun na rin ang naging reason ng frustration mo. So ang mundo mo minsan limited by the friends that you have on Facebook. Kasi mga kaibigan mo, ito yung nakasanayan, ito ang ginagawa, akala mo yun lang yung mundo. Kaya napakahalaga to change your world. Mahalaga yan. No? Hindi yung mundong nakikita mo, kundi yung mundong pinapaniwalaan mo. Ano yung mundong ito na nakikita mo na inassign ng Panginoon sa iyo na ma-accomplish? I hope hindi ito masyadong malalim, no? Ang daming mundo. Ang daming mundo na binabanggit ko, no? Pero I hope that you understand where I'm coming from na baka desire tayo ng desire, Lord, baguhin mo ko, ilagay mo ko sa ibang pamilya, sa ibang school, sa ibang kumpanya, ilagay mo ko sa ibang bansa. Pero it's not really the world that we see. It's the world that ano yung mundong pinapaniwalaan mong ibinibigay ng Panginoon, baka naman posible siya kahit nandyan ka, kung gagawin mo yung assignment na pinapagawa ng Panginoon. Amen? Yes. Sa tingin mo, sa unang tingin, the grass is greener on the other side. The world outside your window is better than your world inside your house. Pero baka hindi pinapakita yung gulo, yung misunderstanding, kailangan buksan natin yung mata natin. Na minsan kasi, alimbawa, for example, sa ating bansa, no? Obviously, ang bansa natin may mga kahinaan, may mga bagay sa ibang bansa na gusto mong mangyari sa ating bansa. For example, transportation system, lalo sa Asia, napakaganda ng karamihan, mga karatig bansa natin, magaganda ang kanilang mga transport system at madali sa ating maging ungrateful. Sometimes na pag uwi mo ng Pilipinas, malulungkot ka kasi ganito yung transportation natin. And I'm not trying to be hypocrite here because sometimes naisip ko rin yun. Pero you have to understand na maaaring yung nakikita nating mundo doon sa ibang bansa, sa Facebook, sa screen ng cellphone natin, is actually limited. Baka hindi lang na ipapakita yung chaos na meron din sa atin. Kasi alam nyo, na-realize ko, na base na rin siguro sa pagkakataon at pribilehiyong binigay ng Panginoon sa akin na makapunta ng ibang bansa, minsan, sa ibang bansa may traffic din eh. Sa ibang bansa, mahaba rin naman ang pila sa immigration. Sa ibang bansa, may mga snatcher din naman. 'Di ba? So, hindi ko sinasabing i-deny na natin, wag na natin baguhin. Ayoko ma-misinterpret nyo ako. Pero gusto ko ipaliwanag sa inyo that we are all living, all of us, in the whole wild world, all of us are living in a dying and a fallen world. Lahat ng mga chaotic, lahat ng mali na nakikita natin sa mundo, including the attitude of the government official, including the fallen world that we are, is because our world is fallen. Anong aasahan mo sa mundong pabagsak? Diba? Ibig ko lang sabihin, kung yung mundo pabagsak na, wag mo na sabayan. Diba? So, ang mundo natin full of pain, full of disappointments,
We are living in a world of anxiety. We are living in a world of chaos. Amen ho ba doon? So, hindi porket nakakita ka ng nag-holding hands. Uy, relationship goals. Baka tinutulungan lang tumawid, kaya nag-holding hands. Kasi di ba perspective siya eh. So, hindi mo pwedeng sabihin, I want to be part of your friendship. I want to be part of their friendship for that matter. Ayaw mo na sa kaibigan mo kasi gusto mo malipat dun sa ibang magkakaibigan kasi pakiramdam mo yayamanin sila, cool sila. But it's not just always about what you see. It's all about how you see things. How you see it, how you view the things that you have in your life. Alam mo, isa yan sa mga bagay na natutunan ko. Siguro pag tumatanda ka, natututunan mo yan. Kahit ako, for example, nakarating na sa isang lugar, kapag ka namasyal ako dun sa lugar na yon, kung ano yung napuntahan ko na, minsan pinupuntahan ko pa rin. Alam niyo kung bakit? Kasi iniisip ko na oo, napuntahan ko na siya, pero maraming tao na nangangarap na mapuntahan yung napuntahan ko. So parang sa palagay ko lang, parang binigyan ako ng pagkakataong makabalik. So kung binigyan ako ng Lord ng pagkakataong makabalik, di babalikan ko. Kasi yung iba nga hindi na nakapunta dun in the first place. Naunawaan niyo yung sinasabi ko mga kapatid, that instead of being ungrateful to whatever that you have, maybe it's time for us to realign our focus and view things from a different perspective. Is this making sense? Di ko alam kung nandyan pa kayo. Tingnan, sige nga, bago tayo magtuloy, let me know in the comment section. Okay, interaction lang, 2 minutes. Sabi ni Kitty and Orange, don't be deceived talaga sa mga nakikita mo sa paligid or sa social media. I agree. So si Kyle, sabi niya, perspective is everything. Si Chai, sabi niya, is how you see things, not what we see. And then tinag niya si Joyce. So that's exactly right. That's the point that I'm trying to make here because napakahalaga ng perspective natin. Amen? Tignan niyo po ang Matthew chapter 6 verse 22. Look at this verse. These are beautiful. This is a beautiful verse. Ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 22. Sige nga po, sabay-sabay nating basahin kahit hindi ko kayo naririnig. Your eyes are windows into your body. If you open your eyes wide in wonder and belief, your body fills up with light. Ang sabi ng scripture, yung mata daw natin, tulad ko, yung mata ko maliit lang yan eh. Pero kahit maliit lang ho yan, matalas yan, no? Malinaw naman yung mata ko, no? At ang sabi ng scripture mismo, yung atin daw pong mga mata, yan ang bintana ng ating katawan. Kung bubuksan mo ng malaking-malaki yung mata mo, in wonder and belief, meaning yung talagang may amazement, may gratitude, di ba? You're always looking for something to be grateful for. Aba, yung katawan mo mapupuno ng ng ilaw. Bakit? Kung titignan niyo mabuti yung verse, ang sinasabi lang ng scripture, yung mata mo ang entrance ang mata mo ang gate ng puso. Yan ang gate papunta sa puso mo. So kapag kung ano nakikita mo, yan yung papasok sa puso mo. So, biologically speaking, kung yung mata mo healthy, yung buong katawan mo will be full of light in essence. Pero, listen to me, pero pwedeng 20/20 ang vision mo, pero hindi healthy ang perspective mo. Guess nyo? So, iba yung healthy vision sa healthy perspective. So, hindi ko kayo tinuturo ang magkaroon ng healthy vision. Hindi naman ako ophthalmologist. Pero ang tinuturo ng Biblia, hindi yung malinaw lang mata mo. Dapat malinaw perspective mo. Base sa nakikita, kasi baka mamaya malabo eh. No? Mayaman ka, malabo pa rin tingin mo. Mapalad ka sa napangasawa mo, ang labo ng tingin mo. Mapalad ka sa mga anak mo, sa mga magulang mo, sa bahay mo, pero baka iba interpretation mo. So hindi porket healthy ang vision, healthy ang perspective. Posibleng healthy ang yung vision, 1920 pa nga ang vision mo, pero ang yung perspective malabo. Amen? Bigyan ko kayo ng perspective. Ibig sabihin, for example, kahit na hindi ka maraming followers, kung may Facebook account ka, ibig sabihin pa rin nun, you can make a difference. Hindi pagiging viral. Kundi hindi dapat ang purpose ng mga Christian, hindi pagiging viral, kundi pagpe-pray ng revival para sa iyong pamilya. Hindi pagiging sikat, kundi pagiging angat. Hindi pagpapahid ng lotion, kundi ang cheesy na yata. Di ba? Kasi minsan gusto na baguhin ang perspective. Kaya kahit anong kusot mo sa mata mo, walang nangyayari. Kasi baka mamaya, malinaw nga ang mata mo, pero ang perspective natin posibleng malabo. So, kung gusto mo mabago ang mundo mo, ito ang tip ko sa iyo. Okay? Basahin ninyo. If you want to change your world, you don't need another view. You need a healthy perspective. Posible ha? Hindi ko sinasabing absolute rule to. Kaya baka naman talagang pinapalipat ka na ng Lord ng ibang bansa. Baka naman talagang pinapalipat ka na ng ibang trabaho. Pero on most cases,
Baka ang gusto lang ng Panginoon sa'yo, magkaroon ka ng healthy perspective doon sa trabaho, sa pamilya, kung saan naroroon ka. It's not about just surviving or getting, pastor, para makasurvive. Hindi. But growing through it. Hindi lang yung dumadaan ka sa kung ano man meron ka, kundi lumalago ka doon. No? Sa pamamagitan ng mga perspective mo, lalago ka sa pananampalataya mo. At kapag tinitignan mo siya sa kakaibang paraan, lumalago ka sa pananampalataya mo. Kasi kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit anong karir mo, pwede kang gamitin ng Panginoon para sa kanyang kalwalatian. Huwag mo isiping bata ka pa. Baka maling perspective yan Amen? Kasi ngayon, nagsasalita sa harapan ninyo. Nagsimula ako maging youth pastor at the age of 16 years old po. Nagpastor ako ng simbahan ng Jesus Alive Kamanaba at the age of 27 years old. Sa pamantayan ng mga church world, batang-bata pa po yan. Pero kahit na bata, pwedeng gamitin ng Panginoon kung ikaw lang ay magiging willing na magpagamit. Kung lagi ako magrereklamo na ang titigas ng ulo ng mga member, walang budget ang simbahan, o kaya nag-pandemic, ano nang gagawin namin, hindi kami makapag-gather. Kung lagi lang ako mag-i-excuse, walang mangyayari. Pero alam mo, binigyan ng Lord ako personally at yung mga leaders ng simbahan na pinagpapastoran ko ng malinaw na perspective, and thank God. Even after the pandemic, here we are today on Inspire Tuesdays. Nagpapalakasan pa rin through online. Bakit? Kasi magkaroon dapat tayo ng healthy perspective. Amen? Lagay nyo sa comment section, healthy perspective. Amen? Sabi nga ni Lord sa Jeremiah chapter 1 verse 7, tignan nyo to. Ang sabi ng Lord kay Prophet Jeremiah, "But the Lord said to me," ang sabi ni Jeremiah, "Do not say, I'm only a youth." Huwag mo isasabing bata ka pa. "For to all to whom I send you, you shall go." Huwag mo sabihin bata ka, kung saan kita pinapadala, pumunta ka. "And whatever I command you," sabihin mo. Kasi kung di nyo kilala si Prophet Jeremiah, dalawa problema niyan Una, batang-bata siya nung tinawag siya maging propeta. Pangalawa, siya lang yata yung isa, tignan nyo talaga si Lord propeta siya, pero meron siyang oratory skills. Problem. Ibig sabihin, hindi siya ganun kagaling magsalita. So kung propeta ka, na tagapagsalita ka ng Diyos, tas hindi ka magaling magsalita, problema talaga yan. So, pero hindi lang siya bata, may problema siya sa kanyang oratory skills. So, matinding problema yan. Pero ano sinabi ng Panginoon? Basta gawin mo lang yung pinapagawa ko. Basta sabihin mo lang yung pinapasabi ko. In the first place, hindi naman yung pagiging articulate mo ang mahalaga lang dito Hindi lang yung pagiging eloquent mo, hindi yung vocabulary mo, kasi hindi naman ikaw yung magsasalita, kundi si Lord ang magsusupply ng salita. Amen? Sa mga sasabihin mo. Pag tinignan mo pa si Prophet Jeremiah, tignan mo yung background story niya, hindi mo aakalain pwede siya maging prophet. Galing ba siya sa priestly family? Medyo. Pero hindi katulad talaga ng kasi nasa Benjamin tribe siya So hindi parents ang naging basehan, hindi family background na naging basehan, hindi board of directors ang nag-assign sa kanya. Diyos ang tumawag sa kanya. In fact, kung titignan niyo yung previous verses before verse 7, makikita ninyo na ang sabi ng Panginoon, pinili na siya bago pa man siya ipanganak. Diba? "Before I formed you in your mother's womb," ang sabi ni Lord, "I knew you, I set you apart." Ibig sabihin, hindi pa siya pinapanganak, may plano na ang Panginoon sa kanya. Pero ano nakita niya sa perspective niya? Hindi ko kaya. Pero ano sabi ng Panginoon? Huwag mo isiping bata ka, yan yung nakikita mo. Pero yung perspective ng Diyos ang mahalaga. From where God sits, yun ang pinaka-importante sa lahat. Saan ba nakaupo ang Panginoon? And since it's the Lord who called us, kung si Lord ang tumawag sa atin, si Lord lang makakapag-disqualify sa atin. Hindi ka pwedeng i-disqualify ng iba kung si Lord tumawag sa iyo. Amen po ba mga kapatid? So I want to encourage somebody. Maybe there are some leaders up here na nakikinig sa akin. Maybe you are frustrated, hindi mo alam kasi parang pakiramdam mo, your church is not big enough, your volunteers are not that many, pakiramdam mo kulang sa resources, kulang sa budget. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala sa kinabukasan because the grace that you need will be there when you get there. Lahat ng grace na kailangan mo doon sa pupuntahan mo, makukuha mo pag nandun ka na. Pero pag nandito ka, hindi mo talaga muna makukuha. Kailangan mo muna sumunod. So yung grace na kailangan mo, darating yan. Pero pag nandun ka na. Amen? Yan yung po yung lagi kong sinasabi. I'm not trying to make this message about me, pero yan lang lagi kong sinasabi. No, I'm 39 years old na po, At pagka ako 39 na, pag binabalikan ko po yung Stephen na 19 years old, at kakausapin ko siya at sasabihin ko sa kanya, alam mo Stephen, 20 years later,
you are going to host an Inspire Tuesday. And with literally thousands of people will be joining you. Parang nakakatawa, hindi ka makakapaniwala. Kasi, paano mangyayari yun? Nung time na yun, walang ni isang resources ang youth ministry, pagkain lang namin sa youth service, hindi namin lang kung saan kukunin, battery ng microphone, hindi namin mai-provide. Tapos sasabihin mo, God is going to use the technology and my skills na bulol ako, stutterer ako, hindi ako marunong magsalita, kinakabahan ako sa harap ng maraming tao. Pero dahil sumunod ka lang, yung grace na kinailangan ko dito, dumating nung nandito na ako. So, ibig sabihin, kailangan ko munang sumunod. Kahit pa ano yung nakikita kong discouragement, kahit na frustrating yung nakikita ko sa bintana ko, as long as susunod ako sa Panginoon, titignan ko yung nakita niya. So, yung nakita ng Diyos, tinawag ka, pinili ka, sinelect ka ng Panginoon. Kasi kapag kasama mo na si Lord, there's a whole new world. Diba? Sabi nga ni Prince Ali, a whole new world, a new fantastic point of view. Alam niyo ba yung kanta na yan? A whole new world, a new fantastic point of view. Pinapakita yung bagong perspective. Grabe, no? Napunta pa tayo sa Aladdin. So, wag mo iisipin na ganito na lang data talaga. Susuko na ako. No. Bring that change that you desire into the world that you are living in. After all, you are wired for change. You are wired for great things. You are wired for growth. You are wired for victory. Maybe hindi mo lang natatap kasi nagdududa ka. So don't allow the world to change you. Huwag mo hayaan na yung mundong tinitignan mo, yun makapagpabago sa iyo. Because you have the ability by the grace of God sa pamamagitan ng Panginoon. Kasi sabi nga, greater is He that is in you than he that is in the world. Jesus is far greater than that fear that you have in your hearts. So ibig sabihin, kung si Lord masigit dyan, huwag mong hayaan na yung mundong ginagalawan mo, yun ang magbago sa perspective mo. Dahil mahirap yung mundong ginagalawan mo, isipin mo, mahirap na kami, dito na kami mamamatay, hanggang dito na lang kami. Do not allow what you see in that window to change you. You have the ability to change the world that you are living in by the grace of God. Kaya nga ikaw yung asin at ilaw eh. So kung ang mundong ginagalawan mo palubog, huwag mong sabayan. Tulungan mo yung pamilya mo, tulungan mo yung karir mo, tulungan mo ang buhay mo, no, na gumawa at makalakad base sa purpose ng Panginoon sa iyo. Amen? Huwag mong hayaan na yung pamilya mo hindi kikilala sa Diyos. Huwag mong hayaan na yung mga office mates or classmates mo hindi kikilala sa ating Panginoon. If God can use a stutterer to become a pastor, God can use anybody. Basta willing ka at ready ka, pwede kang gamitin ng ating Panginoon. Ano ang susi? Change how you see it. Amen? Let me know in the comment section, change how you see it. Ano po mga takeaways ninyo mga kapatid sa atin po pinag-aralan ngayon? Babasahin ko. Quick takeaways lang, yung maiksi lang para mabasa ko. Ano yung mga tinuro ng Panginoon sa inyo sa perspective na meron kayo? Okay?